pagbasa ng impeachment articles dahil sa lead-up namin. Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Na lang, so sigurado magko-convene kayo sa impeachment court sa... Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yon at pagpapasahan ng plenaryo. Sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today. Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso, Anong reso? yung resolution on de facto dismissal. May proseso yun. Ipa-file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit finale, yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kaso ito, kung resolution yan, Committee on Rules, at Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Oo, pero pinirmahan ba niya? Hindi ko kaya magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan na ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataon nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ng sino mang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir, may ginawa pong schedule si Senator Tolentino Nakita ko nga. yung 19 pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na kanina yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ka nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasyahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in 1 hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yun. Kongreso, imbes na ang institusyon na kinabilangan niya, kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbes na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment.
SP, good morning, Texter, ganito po na Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso dahil maraming mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay ang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong naharang 2 linggo? Pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-offera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Politiko, Finance? sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon, tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon. Lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman, di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. Sa pananaw at palagay ko, matutuloy yan hanggang sa pag-i-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun, hindi ang Senado. July 1 hanggang bago Resume. 20th Congress, walang pwedeng gawin sa impeachment court. Paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Paano magta-trial kung walang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. Sir, June 30 hanggang 30, hindi pwede tuloy. 30 hanggang 30 hanggang 30, hindi pwede. Desisyon ng impeachment court yun. Desisyon ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules? So kasama yon sa aprubahan ng impeachment court. Sir, kailangan pa bang baguhin? Ano po yung ganun time? Nalalabo, para sa akin, again, ang objective by madaliin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan. Ayan na naman eh, madali-madali na naman eh. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Tatapusin agad. Walang ganon, kayo naman. At kung kayo ang nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang ikaw magpe-presenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to limit the presentation of evidence on both sides to 1 day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masyadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, Sir, possible yung din sa June 11 ba, may assurance na gusto talaga ng majority ng Senado na mag-convene? Paano sir kung ayaw, kung Politiko, araw? by motion kaming lahat. Sinet ko ng June 2, nung nag-resume kami, bago kami mag-resume, sinet ko ng June 11, wala namang nag-object at nag-motion sa plenaryo, kaya June 11 ang naset. Kung may magbo-motion, pagbobotohan yun para italaga sa ibang araw yan. Either mas maaga o mas late. Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP,
bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Decision ng impeachment court yun. Pwede. Pero decision nga ng impeachment court yun. Pero sir, pwede rin ba from 7 articles of impeachment, i-lower ito into 2 or 3? Hindi namin decision yun. Pero pwede rin gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Pero hindi namin decision yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi. Sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin. Sinagot na namin yan eh. Tapos dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, decision pa rin ng impeachment court kung papayagan nyo o hindi, even with the acquiescence of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ng impeachment court. That is how you've seen trials, not only in the impeachment before, but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. SP, Posible pa rin na hindi mag-convene ang impeachment trial sa June 11. Hindi ko nakikita. Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to eh. Pero, nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, hindi naman tinago. Nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. So, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero SP, parang po, di ba, hindi optional yung hindi pag-convene, yung pag-convene kasi nga, sinabi dapat, ang mandato nyo yung pag-convene. Uulitin ko for the nth time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na mag-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi nag-convene. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, ba't di nag-trial? That became part of the President of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dinismiss ng Senado, hindi tinapos ang trial. Lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, iisang impeachment complaint pa lang na simulan at natapos sa kasaysayan ng Senado yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung sakasakali, ito pa lamang ang pangalawa. Pero kasi yung sitwasyon ng kay Mercy tsaka yung kay CJ Corona, hindi pareho na sitwasyon ngayon. Hindi nag-resign tapos wala rin. Walk out na doon. Hindi CJ Corona, harap yun. Sorry, i-era pa. Bakit? Alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito eh. Alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawan na lang natin. Ito'y kasalukuyan pa lamang nangyayari. so for yung dalawang reasons pa lang po nila yung nag-resign, yung walk out, yun pa lang yung current president na pwedeng i-dismiss outright. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So ngayon po, ano po ba yung mga current grounds? There's no pending petition. There's no pending resolution. It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Hindi ko trabaho yun. Ay, hindi naman po yung mga pwedeng maging reasons for an impeachment for not to... I have no idea. I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, tapos dagdag na naman yan. Again, kindly avoid putting ideas or concepts in my mouth. These are all coming from you and not from me. Pero sir, I'm answering only as honestly as possible with respect to presidents, history, nangyari doon nagdaan, at kung paano pinagpapasya ng Senado lahat ng mga bagay na ito. Wala kaming tinatago, kaya nga lahat ay gusto ko pag-usapan sa plenaryo. Kulang ang oras para tapusin ito.
Sinabi ko na simula't simula, ang personal kong posisyon, tatawid ito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ng darating na Senado. Hindi lamang posisyon ko ang palagi nasusunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sino mang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. So nagkaroon kasi Sir, ng sa impression Wednesday- na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil dun nga Sino? dun sa mga naging development, sir, na sinabi ni Tolentino na parang magiging functionally dismissed, tapos may reso. Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbotohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero yun nga, parang gano'n na naging concern ng marami. Parang may intention to kill. Karapatan nilang mag-isip ng ganon, pero ang Senado ay wala pang pinagpapasahan. Sir, sa Wednesday, Bagaman majority leader si Senator Tolentino, napansin nyo, nung tumayo siya si Senator Pimentel, manifestations ang kanilang ginawa. Hindi mga motion ang pinagbotohan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record na nire-respeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sa Wednesday po, mayroon pa bang sa Wednesday po, mayroon pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ng convening? Wala na. Nakasuot na kayo ng robe, papasok ng session? Ano pa nung mangyari? Talo pa rin kayo sa roba. Yes, sir. Anong senaryo sa Wednesday? Anong oras Yes, entirely ECE pa vote kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes, CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So, as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading, useless na. Wala na rin kaming ito-third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na maikli na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. Ira-refer sa impeachment court. Susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpahin ko malamang sa SecGen na lang. Papasumpahin ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa doon pala magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Kung hindi na by motion yan kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna. Na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin? Ano mang ingay yan? Ulitin ko ha, sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinaside ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado.
Yun na naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang President, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ano